Dahil maagang nagdidilim ang paligid, ang mga tao ay kumukuha ng isang dambuhalang punong kahoy. Sisilaban nila ito upang ito ay magbigay ng liwanag at init para sa lahat. Ang apoy ng punong kahoy na ito ay kadalasang nagtatagal ng 12 araw. At sa loob ng 12 days na ito, ang mga tao ay magsasagawa ng tuloy-tuloy na pagdiriwang. Sinasabing ginagawa nila ito upang mapanatiling gising ang mga tao sa napakalamig na gabi ng winter solstice. Ngayon mga ka-LE, ang 12-day celebration na ito ay ang pinagmulan ng 12 days of Christmas na alam natin ngayon. Dahil mahaba ang gabi at napakadilim ng paligid, ang labas ng kanilang mga bahay ay nilalagyan nila ng mga sulo at mga kandila upang maging maliwanag ang kapaligiran at ang daanan. Mga ka-LE, ito naman ang pinagmulan ng Christmas light na alam natin ngayon. Bukod sa paglalagay ng kandila upang lumiwanag ang paligid, ang mga tao ay nagdadala rin ng evergreen tree sa loob ng kanilang mga tahanan. Ito naman ang pinagmulan ng Christmas tree na alam na natin ngayon. Ngayon mga ka-LE, mahalagang malaman na ang pagpapasok ng evergreen tree sa loob ng bahay noong mga panahong iyon ay sumisimbolo sa pagpasok ng kanilang Diyos sa loob ng kanilang tahanan. Oo mga ka-LE, ang evergreen tree, ang pinagmulan ng Christmas tree na alam natin ay sumisimbolo sa mga paghanong Diyos. Ito ang dahilan kung bakit tuwing naglalagay tayo ng Christmas tree sa bahay natin, para tayong nagtatayo ng altar. Hindi ba't bago natin ilagay ang Christmas tree, nililinis at pinapaganda muna natin ang tatayuan nito? Pagkatapos, kapag maayos na ang lahat, saka tayo maglalagay ng mga regalo sa paanan ng punong ito. Hindi ba't parang kagaya ito ng pag-aalay sa isang altar?